Sa nakaraan na video natin, ay natapos tayo ng ipatawag ni Instructor Yu ang kanyang pambato na si Audi na may lakas na rin ng Demon King Realm. At sa ating pagpapatuloy ng kwento, na kung saan ay animoy minamaliit ni Audi ang kanyang makakalaban na si Yuzu base sa naging pagmumukha nito. Subalit si Miss Moon naman ay naisa ng pigilan ang magaganap na duel pero agaran naman siya na pinipigilan ng Alaskador na si Jiang. Gayong ito lang naman daw ay tunggalian lamang sa pagitan ng mga guro kaya hayaan na lamang ang mga ito. Gayunpaman ay binalaan ni Instructor Moon na ito ay mali dahil hindi ito mapapayagan ng headmaster ang kalokohan gaya nito. Subalit naging matatag pa rin ang kaiabangan ni Jiang. Sambit pa niya na huwag mag-alala Instructor Moon. Alam ni Instructor Yu kung kailan hindi dapat na tumawid sa linya. Bukod sa isang labanan sa pagitan ng mga Demon King ito ay hindi isang bagay na maaari mong makita araw-araw. Pagkatapos ay nang makita niya si Audi na gumalaw na ay niyaya na lamang niya si Instructor Moon na manood na lang. Gayong ang manok ng bayabas na si Instructor Yu ay sa bawat paghakbang niya ay napakabilis nitong nakalalapit kay Yuzu, kaya bahagya siyang napaatras. Ngunit naging agresibo si Audi dahil sa agad niyang sinugod si Yuzu na tila ay inaakala niya na madali niyang mapababagsak si Blackie. Subalit ang malakas niyang pagsuntok ay walang hirap na napigilan ni Yuzu gamit lamang ang isa niyang kamay. At sa unang naganap na salpukan ng dalawa, kasabay naman nito ay niyayabangan ni Instructor Yu si Bai. Gayong sinasabi niya sa ating bida na ito daw si Audi ay sinanay niya upang maging invisible na may bilis at lakas. At pagkatapos ay sarkastiko niya na tinanong si Bai, na kung umaasa ka ba na mananalo ka sa aking manok. Ngunit sa kaso na ito ay hindi naman nabahala si Bai bagkus natatawa niya na sinabihan ang bayabas na instructor na ang aking Wuzu ay halos magkaparehas sila pagdating sa kategorya. At sa panig naman ng dalawang naglalaban, si Wuzu ay nagpalabas na ng kanyang spiritual energy para labanan na ang palko na si Audi. At sa ginawa na pag-atake ni Wuzu ay mabilis ito na iniwasan ni Audi at napaatras sa pagkakataon na ito. Gayong itong si Wuzu ay bumuo ng larawan gamit ang kanyang spiritual power upang gawin niyang ipangtapat sa palko na si Audi. At dahil naman dito ay napag-alaman ng Alaskador na si Jiang na ito ang spiritual power embodiment. Ayon pa sa kanya na bagaman ito ay isang imahe lamang, subalit napakabihira para sa kabayo na magkaroon ng gayong kakilakilabot na potensyal. Habang ang bayabas na si Instructor Yu ay nakaramdam ng pagkabahala sabay niya sinabihan si Audi na ano pa ang hinihintay mo. Hindi mo ba alam kung paano magbalik ng kabaitan? At hindi naman siya nabigo dahil sa gumamit na rin ang kanyang pambato ng spiritual power embodiment ayon sa kahilingan ng kanyang boss. At pagkatapos ay nagpalitan ng matitinding suntok ang dalawa gamit ang kanilang mga larawan na binuo mula sa kanilang spiritual energy. Kung baga ang ginagawa ng dalawa ay ang matira, ay siyang matibay. Nabigkas ni Instructor ni Shu na kung bakit ang ginagawa lamang ng dalawa ay ang walang humpay na pagpapalitan ng suntok. At ipinaliwanag naman ni Instructor Yan Shankyong na ito ay isang pagsubok para sa lakas, bilis at endurance, huwag magsalita kung hindi mo naiintindihan. Hanggang sa lumipas ang mga sandali, na hindi nabanggit kung ilang minuto o oras na ba ang lumipas. At dahil sa sobrang tagal ng paglalaban ni Audi at Wuzu ay nakatulog na si Instructor Jiang na marahil napagod sa ginawa niyang kadaldalan. Ngunit nagising ang Alaskador sabay putok ng sipon, nang may biglang sumigaw ng may magwawagi na. Na ang nagsalita pala ay si Instructor Yan Shankyong, sambit pa niya na ang mga paggalaw ni Audi ay nagiging mas mabagal. Nahuhulaan ko na hindi na siya magtatagal. Dagdag pa niya na kahit na ang kanyang dobleng dugo ay nawasak. Gayong makikita nga na tuluyan ng naluso ang larawan ni Audi. At dahil sa pangyayari na ito ay sinugod na rin ang larawan ni Wuzu ang palko na si Audi na nakaramdam na ng pagkabahala base sa naging hitsura nito. At pagkatapos ay nagmistulan na punching bag ang loko sa ginawang pagsuntok ni Wuzu sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Na bagamat ito lang ay nabuo sa spiritual power ni Wuzu subalit walang hirap pa rin niyang napinsala ang palko na si Audi. Hanggang kinalaunan ay malakas siyang bumagsak sa lupa kaya nabigkas ni Wuzu ang salitang mahina. At sa kasama ang palad sa tindi ng kanyang tinamong pinsala ay humantong ito sa kanyang pagkapaslang, na labis naman ay ikinagalit ng bayabas na si Instructor Yu matapos niyang makita ang sinapit ng kanyang alaga.
At pagalit rin niya sinasabi sa ating bida na alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang kinuha ko upang mahuli lang ang Demon King na ito. At gayong tila ay sinisisi si Bai sa nangyari kaya naman ipinahayag ng ating bida na ano ang kaugnayan nito sa akin. Sabay tanong niya na susubukan mo pa rin ba na pukawin ako. At sabay rin niya sinabihan si Wuzu na ang galing ng ginawa mo Wuzu. Subalit hindi talaga matanggap ng bayabas na instructor ang nakakahiya niyang pagkatalo laban sa minamaliit nilang guro, na walang iba kundi si Bai Luchen. At pagkatapos ay inilabas ni Instructor Yu ang isa sa malakas niyang artifact na armas upang marahil ay takutin si Bai. Pero, napatigil siya sa kanyang pagsasalita gayong may malaking jar ang bumagsak sa mismong harapan niya. Namula kay Instructor Yan Shangkyong. At ayon pa sa kanya inihayag rin niya na ang pakikipaglaban sa tagapagturo ay labag sa mga patakaran ng Academy. Bukod pa dyan ay sumang-ayon ka sa pakikipagtugma. Ngunit, bakit ngayon ay hindi mo magawang tanggapin ang iyong pagkabigo? At Instructor Yu, itinatapon mo ba talaga ang iyong pride bilang isang guro ng Beast Taming Sect? Ngunit dahil sa napatay ang Demon King ni Instructor Yu ay inihayag niya na ang mga duel daw dapat ay hindi dapat na labis gayong napatay ang kanyang alaga kaya kailangan daw na magbigay ng paliwanag si Bai. Gayunpaman, ay pinanigan pa rin ni Instructor Yan Shangkyong ang ating bida na maski na ang kasama niya na si Instructor ni Shu. Sinabi pa nga ni Shu sa bayabas na guro ay nais mo bang magulat ako sa headmaster, at hayaan ang matanda na magpasya. Maging ang babae na nahuhumaling sa ating bida na si Instructor Moon, ay inilabas ang isang token sabay niya sinabi na ang headmaster ay pabalik na. At kung ang tagapagturo na si Yu ay patuloy na magdudulot ng problema, mas mahusay na isaalang-alang mo ito. At gayong pinagtutulungan ng lahat ang bayabas na guro ay napilitan na siyang itigil ang kanyang kahangalan dahil sa hindi na lang si Bai ang kanyang makakalaban sa mga oras na ito. At pagkatapos ay agad na umalis sa sekta ni Bai subalit bago makaalis ay mayabang pa niya na sinabi sa ating bida na Bai Luochen hindi ko ito makakalimutan. At ang alaskador na si Jiang ay nagsumikap na habulin ng bayabas na guro gayong alam naman niya na wala na siyang kakampi sa lugar na ito dahil sa pag-alis ni Instructor Yu. Habang si Bai naman ay sinabihan niya si Instructor Yu na ayusin muna ang kanyang pintuan na kanyang sinira bago umalis ngunit tuluyan na talagang umalis ang bayabas na guro. At nang nawala na ang palko ay may paggalang na inihayag ni Bai na salamat sa inyong tatlo sa pagsasalita para sa hustisya. Ayon naman sa naging tugon ni Instructor ni Shu na ang Sword Arts and Beast Taming Department ay nasa kapangyarihan ng maraming taon. Nais din naming pasalamatan ka, Junior Brother Bai, sa pagkuha sa kalahating inisyatibo para sa atin. Subalit itinatanggi ng ating bida ang pagkuha sa inisyatibo o karangalan gayong sa katunayan ay hindi lamang daw niya magawang manood na lamang habang binubuli ang kanyang pamilya. At dahil sa nabanggit ni Bai ang tungkol sa pagmamahal sa pamilya ay pabiro na binigkas ni Instructor ni Shu na si Junior Brother Bai, na dati nang hindi mapigilan, ngayon ay naging isang mabuting tao na nag-aalaga sa kanyang pamilya, at sabay niya rin biniro ang babaeng guro na hindi mo ba ito sasabihin, Junior Sister Moon. Napaihem naman ang magandang guro matapos siyang lokohin ni Shu, ngunit dahil sa nahihiya pa ang teacher ay itinanggi niya na wala siyang kinalaman sa usaping ito. At dahil naman sa natapos na ang problema sa sekta ni Bai ay nagpaalam na rin si Instructor Yan Shangkyong na aalis na. Sambit pa niya na kung hindi pa siya aalis ang kanyang mga elixir ay lalamig. At ang guro na si Shu ay inihayag niya muna bago umalis ay so, tandaan mo ako. Paalis na kami ngayon, sabay niya sinabi sa dalawa na, I wish na maging masaya kayong dalawa. At kaya naman ay napatawa ang ating bida sa mga biro na sinabi ni Instructor ni Shu sa paggawa nito ng pag-ibig sa pagitan ni Bai at Teacher Moon. Subalit ang guro na lihim na nagmamahal kay Bai ay mababaka sa pagmumukha ang nahihiya pero may saya. At si Wuzu naman ay tinawag niya si Bai at pagkatapos, binigkas ni Wuzu na ako ay inaantok na, gusto ko nang matulog. At gayong nag-evolve na si Blackie sa isang ganap na Demon King sa dating kabayo ay pinahanap na ng ating bida si Wuzu ng silid na maari niyang matulugan. Gayong hindi naman lingid kay Bai na gumamit ito ng labis na lakas sa kakatapos niyang pakikipag-duel kay Audi. At ibinilin pa ni Bai na magpahinga na ito ng maaga, na agad rin naman sinang-ayunan ni Wuzu na napakabilis na nakaalis. At nang tuluyan nang wala na ang ibang tao sa lugar bukod sa ating bida at Teacher Moon, ay hinatak na ng guro ang ating bida ng basta-basta.
Sabay tanong ni Miss Moon kay Bai na naaalala mo pa ba ang deal natin. Pero nagkunwari si Bai na wala siyang nalalaman gayong inihayag niya na mayroon bang ganoong bagay. At hindi na nagpatumpik-tampot pa si Miss Moon matapos niya sabihin na ngayon, matutupad ng iyong nakatatandang kapatid na babae ang kanyang pangako. Sabay niya hinalikan si Bai kaya hindi na nakapagsalita pa ang ating bida. Bagamat ito ay unang pagkakataon na nangyari sa dalawa ay makikita na parehas nila nais ang ganap na ito dahil sa walang bumibitaw sa dalawa. At nang natapos na ay napatawa na lang si Teacher Moon habang si Bai naman ay tumigas sa pagkakatayo. Na mababakas sa pagmumukha ang pagkabigla sa Bai rin na binibigkas ang pangalan ng magandang guro. Na bagamat nagulantang si Bai sa naging agresibo na galaw ni Teacher Moon pero magiliw naman na nagsalita si Instruktura Moon na ito ang isa sa aking mga mahalagang bagay, ano ang pakiramdam mo? Ayon naman kay Bai habang tumatawa inihayag niya na hindi ka napunta rito para lamang dyan, tama. Mayroon ka bang ibang pakay, at huwag mo akong tinutokso ng ganyan, okay. Subalit sa katunayan ayon sa nasabi niya sa kanyang isip na kung sakaling humakbang pa ng isa si Miss Moon malamang sa alamang daw ay maaabot nila ang finish line kung nagkataon. Nang tumalikod ang guro sa ating bida ay sabay niya na sinabi na okay, titigil ako sa panunukso sa iyo, blockhead. At pag-usapan na lamang natin ang tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ako ay naririto pa rin. At pagkatapos, kaya pala tumalikod ang teacher sa ating bida gayong may kukuhanin ito sa kanyang storage pocket. Pero, bago niya ibigay ang invitation letter ay pabulong niya na nasabing nakakahiya ang aking nagawa. Pero kung sakali daw na nag-step forward si Bai handa siya na maabot ang finish line gaya ng iniisip ng ating bida. At nang nakaharap na si Instructor Moon kay Bai, ay agaran niya iniaabot ang invitation letter at inihayag rin niya na ito ay isang sulat ng paanyaya para sa gaganapin na pagdiriwang sa 4 Arts Department. Nais pa sana natanggihan ni Bai ang invitation gayong sinasabi niya na ayos lang ba kung hindi ako dumalo. Subalit wala na pala siyang kinakausap gayong agad na umalis ang guro, dahil marahil ay batid niya nagagawa na naman ng palusot si Bai para huwag lang dumalo na hindi naman siya mali. Kaya naman napagtanto ni Bai na sa palagay ko wala akong pagpipilian ngayon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Bai ang kanyang alagad ay naninibugho na naman dahil sa nakita niya marahil ang ginawa ng dalawa ngayon lang. Gayunpaman, binaliwala na lamang niya iyon bagkus magiliw na lang niya na niyakap ang kanyang master. At laking gulat ni Bai dahil nga sa hindi niya napansin ang pagdating ng dalaga sa tabi niya. At tanong rin ng ating bida na Leo, kailan ka pa nakarating dito, at bakit naman lumabas ka pa? Tugon ni Leo kay Bai habang nakayakap, inihayag niya na master, naramdaman ko na ang aking paglililang ay umabot na sa bottleneck. Dagdag pa ng dalaga na maaari mo ba akong tulungan muli sa daloy ng aking chi? Subalit tinanggihan ni Bai ang hiling ng dalaga gayong wala daw siyang extra na spiritual chi sa ngayon. Dahil sa pahayag na iyon ng ating bida ay nakaramdam ng panghihinayang ang dalaga dahil sa hindi umipekto ang kanyang planong gawin. Pero, hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Miss Liu bagkus ay hinatak niya ang ating bida at binigkas rin niyo na wala akong pakialam. Kailangang tulungan ako ni Master ngayong gabi. Halika, magtungo tayo sa loob. Gayong puwersahan ang ginagawa sa kanya ng dalaga ay sinabi ni Bai na ikaw ay mapaghimagsik na alagad, talagang wala akong naiwan na chi. Ngunit wala rin siya nagawa gayong ito ang nag-iisang disciple ni Bai. Gayunpaman, nang pumasok ang dalawa sa loob ay hindi na ipinakita kung ano pa ba ang nangyari sa dalawa. At ang kaganapan ay tumalon sa sumunod na araw, mula rito sa 4 Art Department sa sekta ni Teacher Moon. Na habang magiliw na tinatanggap ni Yun Shi ang kanilang mga dumarating na panauhin sa kanilang sekta. At sa loob habang masaya na nag-uusap si Instructor Moon at si Instructor ni Shu ay sarkastiko naman na nagsalita ang isang bayabas na disciple mula sa Sword Art Department na kinabibilangan ng Alaskador na si Jiang. Ayon sa isa niyang alagad mayabang niya na sinabi na hindi ba sila ay pumunta sa isang lihim na kaharian. Ano naman ang dahilan upang ipagdiwang? Ipinaliwanag ng kanyang kasama na hindi mo alam, ngunit ang 4 Art Department ay nag-manage na gawin ang lahat ng mga mapagkukunan ng lihim na kaharian sa oras na ito. At nang nakaupo na ang dalawa ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pagmamarites. Dagdag pa ng isang bayabas na disciple ay ngunit sa palagay ko, ipinagbili ng kanilang guro na dapat na ang kanyang katawan upang kumita ng lahat ng kanilang resources.
At napatawa ng malakas ang kanyang kasamahan, sabay niya na sinabing pwede, posible yan. Pero, lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ni Yunru ang mapangkutsa nilang mga salita at malakas niyang hinampas ang lamesa ng dalawang bayabas sabay niya pag-alit na binigkas na tapos na ba kayo sa inyong pag-uusap. At inihayag rin ni Yunru na dahil sa kabaitan ng kanyang puso, inanyayahan ka ng aking master sa pagdiriwang na ito. Ngunit ang alam mo lamang ay kung paano magsalita ng masama sa iba, mga bugok. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin ang dalawang bugok ay pinagsalitaan pa si Yunru ng masasamang wika, na hindi nila matanggap ang mula sa departamento ng sining ay mga hasraw na pagtaasan ng boses ang mula sa departamento ng swordmanship. At ipinagdikdikan rin ng isa na sila raw ay mula talaga sa sword art department, kuno. Na kung saan ay ang isa sa malakas at kinatatakutan ng ibang sekta. Gayunman, ay hindi natinag sa kanila si Yunru bagkus matapang niya na sinabi na anong swordmanship na kahangalan ang sinasabi mo. Sa aking mga mata kayo ay malinaw na mula sa kagawaran ng mga bastardo at mga pervert. At nag-apoy sa galit ang dalawang bayabas matapos ang mga pahayag na iyon ni Yunru. At naghanda na rin ang dalawang palko na kunin ang kanilang armas sambit pa nga ng isa paano mo nagawang mangahas na ipahiya ang aming departamento. At gayong pinaplano ng dalawang bugok na gumamit ng kanilang sandata ay inilabas na rin ni Yunru ang kanyang flauta para tapatan ang dalawang palko. Sambit pa niya na kung hindi ko man magawang matalo kayong dalawa ngayon, subalit hindi nyo marahil batid ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Pero, pinigilan agad ni Teacher Mo nang nalalapit nilang paglalaban. At iginapos niya ang dalawang bayabas na alagad ni Jiang. Ipinaliwanag naman ni Teacher Mon na ipinagbabawal ng Academy ang mga alagad na magkaroon ng mga personal na duels, kaya natanong niya si Yunru na ano ang ginagawa mo. Tugon ni Yunru na Master, iniinsulto kanila. Gayunpaman sinabi ni Teacher Mon sa kanyang estudyante na maging mabuti at itago mo muna ang iyong flauta. Matapos na magkatinginan ng dalawang palko na mula sa departamento ng swordmanship ay tila nakaisip ng isang kahangalan. Gayong ipinagsigawan ng naka-green na hinihiling namin na ibahagi mo ang mga resources na nakuha mo sa ibang bahagi ng akademya. At pagkatapos ay ginatungan pa ng kanyang kasama na ayon sa kanya iyon daw ay tama. Gayong ang mga kayamanan ay napunta lamang sa isang basurang sekta ng 4 Art Department. Sabay niya na sinabihan ng iba na kunin ang kanilang kayamanan dahil iyon daw ang tama. At tila planado ang pangyayari na ito dahil sa sabay na binigkas ng dalawa na mula rin sa Sword Art Department na oo tulad ng kasabihan, kung ang isang pinuno ay nagtatakda ng isang masamang halimbawa, susundan ito ng kanyang mga subordinate. At pahabol naman na sinabi ng isa na may mga alingaw na ang 4 Art Department ay isa sa paborito ng Academy. Sa pag-uugali ng mga mag-aaral ni Jiang ay napatawa si Teacher Moon dahil sa gayang gaya ng mga mag-aaral niya ang kanyang pag-uugali. Mula naman sa bawat nakagapos sa kanila ay bumuo ito ng tig-iisang kamao para takutin ang mga mag-aaral. Gayong natanong ni Teacher Moon na ang mga salita niyo ba ay nagmula kay Instructor Jiang Himing. Bukod pa dyan ay hindi rin ninyo iginagalang ang mga nakatatanda sa inyo. At nagsasalita ng may panginsulto. Dapat kayong maparusahan. At dahil sa kapangahasan nilang nagawa ay sabay-sabay na pinurusahan ni Teacher Moon ang lahat ng taga-Sword Art Department. Habang ginagawa naman ni Teacher Moon ang pagpaparusa sa mga alagad ng swordmanship sa isang hindi inaasahan na pangyayari ay nakialam ang isa ring bayabas na nilalang na senior ng Beast Teaming Sect, na si Xiamsheng na ayon sa kanya ang ginagawa raw ni mismo na ay tama. Parusahan mo sila hanggang hindi na sila magawa pang makapagsalita. Ngunit, sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, iniisip din ng aming kagawaran ng Beast Taming sa parehong paraan upang magkaroon ako ng mungkahi para sa tagapagturo na si Miss Moon. At kapal mukha na sinabi ni Xiamsheng na kunin nila ang 70% ng resources na nakuha nila sa Fanghu Mountain at ilaan ito sa ibang sekta na nangangailangan. At sa mungkahi na iyon ni Xiamsheng ay nakisabat na si Yunru gayong base sa kanyang nalalaman na ang Beast Taming Sect ay patay gutom rin sa kayamanan tulad ng Sword Art Department. Dagdag pa niya na ang mga resources na iyon ay nakuha namin sa sarili naming pagsisikap. Bakit naman namin kailangan na magbigay sa iyo? Tinatanong mo ba kung bakit tugon ng mayabang na si Xiamsheng? Ayon sa kanya na dahil ang mundong ito ay pinahahalagahan ang lakas at lahat ng magagawa mo ay maglaro ng ilang mga walang silbi na mga instrumento. Pero, may nagsalita na sino ang nagsasabing ang mga instrumento ay walang silbi.
At pagkatapos na biglaan nagapos ang palco na senior ng Beast Taming Sect maging ang ilang mga taga Sword Art ay makikita na nat-alien rin sa leeg gamit ang mga string. Maging si Bai ay nakarating na rin sa departamento ni Teacher Moon na agad na humingi ng paumanhin sa pagdating niya ng huli, gayong may ginawa daw siyang isang bagay sa daan. Na makikita na kasama niya si Ziling o Miss Violet na binati ang lahat at sabay nagpakilala. Na siya namang ikinabahala ni Yunru matapos niya na malaman na ang magandang babae sa harap niya ay ang dating nagpahirap sa kanila. Maging si Instructor Moon ay medyo nabahala rin. Para hindi na malito ang lahat ay ipinaliwanag ni Miss Violet na ang dati niyang hitsura ay dahil lamang sa skin painting technique. Sa katunayan ay ito raw talaga ang tunay niyang wangis. Base sa alam ni Miss Moon, dapat ngayon ay nakapiit si Miss Violet sa mga oras na ito sa spiritual prison, kaya natanong niya kung paano nagawang makalabas si Violet. Tungkol sa usapin kung paano nakalaya ay mabilis at mahigpit na hinawakan ni Bai sa balikat si Miss Violet na tila ay may inililihim ito. Gayunpaman inihayag niya na ako ang nagpakawalas sa kanya. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin mula sa kanya at sinanay ko na siya upang hindi siya magdulot ng anumang karagdagang problema. Dinala ko siya mula sa bilangguan dahil nakita ko na ang kanyang martial arts ay may ilang mga kaparehas na katangian ng iyong 4 art department, at panghuli na sinabi ng ating bida ay kung ang senior sister Moon ay hindi nag-iisip, maaari mong hayaan siyang magtrabaho bilang isang handyman at syempre sa ilalim ng iyong utos. Habang si Miss Violet naman bagamat nasasaktan na sa mahigpit na paghawak ni Bai ay ipinangako niya na totoo ang sinasabi ni Lord Bai. Sige, tugon ni Teacher Moon gayong hindi ito isang malaking bagay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kailangan muna nilang asikasuhin ang mga bayabas na nanggugulo sa kanyang sekta. Dahil daw kung mamatay sila rito ay hindi isang magandang bagay para sa kanila dahil sa ngayon nga ay kung magtatagal pa ang mahigpit na pagsikol sa kanila malamang ay talagang bawian na sila ng buhay. At sa kanyang kahilingan ay mabilis na sumunod si Miss Violet muli ay pinatunog niya ang gushing instrument. Upang alisin na sa pagkakabigti ang mayayabang na panauhin nila mula sa Sword Art at Beast Taming Sect. Pabiro naman na sinabi ng ating bida na dapat daw sa susunod ay mas mabilis na sumunod si Miss Violet sa anumang ipag-uutos sa kanya na mababakas naman ang trauma ni Violet kahit na pabiro lang nagsalita si Bai. Bagaman hindi ganon kaseryoso si Bai ay paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Violet sa ating bida. Tungkol naman sa mga mayayabang na nilalang ay pabiro rin sinabi ni Bai kay Teacher Moon. Ayon kay Bai binigkas niya na senior sister, magkano sa palagay mo ang magiging halaga nila kung ibebenta natin sila gaya ng mga patay na baboy? Ngunit si Miss Violet naman ay labis na nangangamba dahil sa kanyang pagkakamali na hindi agad na sumunod. Kaya nabigkas niya sa kanyang isip na tapos na. Sana lang daw ay hindi na muling gamitin ni Bai ang mga bagay na iyon sa kanya. Si Yunru nang nakita niya kung paano tretuhin ang mga bayabas na nanggulo sa kanilang sekta na bagamat ito ay mga bastard ay nakaramdam pa rin ang dalaga ng awa. Sambit pa niya na humihinga pa sila at hindi pa sila patay. Dahil mula sa kabilang banda, sa labas ng kanilang department, ay animoy mga basura na itinatapon ng mga walang malay na nilalang sa labas ng kanilang sect, na may nakasulat pa sa labas na dead pig, 800 cents per head. Sa ilang sandali naman ay nagulat na ang isang nag-aasikaso sa mga walang malay na nilalang na ayon sa kanya ay ito na ang huling tao na kanilang ilalabas. At nagpasalamat sa kanya si Teacher Moon, at ang kabayaran sa kanilang trabaho na Spirit Stone ay maaari nilang kunin kay Yunshi. Nasabi naman ng ating bida na ang tagapagturo na si Jiang ay talagang nagpadala ng isang hindi inaasahang regalo na pagbati. Ayon naman kay Teacher Moon na ang kagawaran ng Beastmaster at Swordsmanship ay ang pinakamalakas sa akademya, mayroon sila kung ano, bakit kinakailangan pa nilang maging mapang-api. Pagkatapos ay natigilan naman ang dalawa sa kanilang pag-uusap dahil sa may isang bagay na dumating sa kanilang kinaroroonan. Naayon kay Bai ay ito ang paper messenger crane na mula sa kanilang headmaster. Ayon sa nilalaman ng mensahe mula sa headmaster ay may problema sa pasukan ng bundok. Lahat ng guro ay dapat magtungo doon ng sabay-sabay. Mula nga dito sa main entrance ng Clear Sky Academy ay maririnig ang malakas na sumisigaw. Sa labas na tinatawag ang pangalan ni Li Guangxi ang headmaster, at ni Yu Xuanzhou na si Teacher Moon. Sa panig naman ng Clear Sky Academy ang unang nakarating sa bulwagan ay ang alaskador na si Jiang, na nagmatapang at tinanong na sino ang nang-ahas na magdulot ng problema sa teritoryo ng akademya.
Gayong ang mga galit na dumating ay mula sa Mountain Sect, ang old man na ito ang sect leader na may pangalan na Dojio, at may lakas na ng pick ng Nascent Soul Realm. At nang nakita niya si Jiang na lumabas sa kanilang academy ay agad niya sinabi rito na Clear Sky Academy, narito kami ngayon upang maghanap ng hustisya. Dagdag pa niya na bakit ligtas at maayos ang iyong mga alagad sa akademya, ngunit ang ilan sa amin ay napatay sa lihim na kaharian. At ang isa pa nitong kasama na sect leader rin na mula naman sa Bamboo Mountain na may pangalan na Qingzhou, na may cultivation level ng Heavenly Avatar Realm. Nakasalukuyan naman ay sinasabi ng isa niyang alagad na ayon dito ay Master, kung igiit natin sa academy na magbayad sa atin ng kanilang buhay, hindi naman kaya ay tumalon sila sa dingding upang makatakas ng madali. Tugon naman ni Qingzhou sa alagad niyang nag-aalinlangan, inihayag niya na tiyak na hindi nila nais na magbayad ng kanilang buhay, ngunit hindi nila maiiwasang tumanggi na magbigay ng kanilang mga mapagkukunan. Sabay na isip ng manyakol na sect leader na ang mas mahalaga, si Yu Xuanzhou ay hindi maaaring tanggihan ako sa oras na ito. Kaya naman napakaligaya ng isip ng manyakol gayong iniisip pa lamang niya marahil ay tiyak daw na magtatagumpay siya ngayong oras na ito. Ayon naman sa balimbing na si Jiang ay pinakiusapan niya ang mga galit na sect leader na kumalma muna. Sabay rin niya sinabi na ang 4 Art Department ay ang responsable para sa bagay na ito. Wala itong kinalaman sa akademya. Subalit hindi gumana ang kanyang pangguguyo sa mga galit na sect leader, bagkus ay pinagbabato pa siya ng mga kung ano-anong basura na tumama sa kanyang mismong mukha. Naayon pa sa panig ng mga taga-Mountain Sect may nagsalita na itlog. Ang 4 Arts Department ay isa sa iyong 6 na pangunahing kagawaran, ano ang hindi nauugnay. At nang nagpupunas ng mukha ang alaskador na si Jiang ay pag-alit niya na tinanong kung sino ang bumato sa kanya subalit wala naman umamin kung sino ang may gawa. Sa halip inihayag ni Qingzhou na ikaw, Instructor Jiang ay napakamatuwid na tao, bagaman ang mga nakamamatay na pinsala ay hindi maiiwasan sa pakikibaka para sa lihim na kaharian. Ngunit hindi ba ito ay masyadong labis para sa akademya na umasa sa kapangyarihan nito? Hindi lamang sa pang-aagaw ng mga resources kundi pati na rin sa pagpatay sa ibang mga alagad. At dahil sa naubusan na nang palusot si Instructor Jiang bukod pa dyan ay ayaw talaga siyang paniwalaan kaya sinabi na lamang niya na bakit hindi na lamang kayo dumiretso sa departamento ng 4 na sining. Na agad naman ay tinanggap ang mungkahi niya ni Sect Leader Qingzhou, at hindi naman makapaniwala si Old Man Dojio, na ganoon na lang sila papayagan na dumirekta sa kagawaran ni Teacher Moon. At gayong pumayag na ang lahat ay malugod na itinuturo ni Instructor Jiang ang main entrance ng Clear Sky Academy. At palihim naman niya na nabanggit na kapwa si Bai ay kasalukuyang nasa 4 Arts Department, nakaramdam ang loko ng kaligayahan gayong sa pagkakaalam niya ang isa sa sect leader ay may lakas na ng Nascent Soul Realm at isa naman ay Heavenly Avatar Cultivator. Kaya nais niya raw makita kung ano ang gagawin ni Bai matapos niyang makaharap ang mga malalakas na cultivator na ito. Sa kabilang banda, matapos na makapasok ang mga taga-Mountain Sect ay agad na gumawa ng eksena ang mga manyakol. Naalagad sa mga dalaga na disciple naman ni Teacher Moon. Na kada may makikitang babae ang isang palko ay agaran niya itong hinaharas. Sa patuloy na paglalakad nila kasama ang kanilang sect leader, nang may makita muli na babae sa daan ay gayon din ang ginawa niya na siyang labis ay ikinatakot na ng mga alagad ni Teacher Moon. Maging ang kanilang leader na si Dojio ay nagmistulang unggoy ang pagmumukha, sambit pa niya ito talaga ang lugar kung saan ang akademya ay napakaraming mga fairies. Ang isang ito ay mukhang mas kaibig-ibig kaysa sa isa pa. Dagdag pa niya na gusto kong kumuha ng 2 pang babaeng alipin. Gayong napakahayok ng old man sa babae ay ipinaalam ni Qingzhou na pwede mong kunin ang kahit sino maliban sa kanilang guro. Kasabay naman ito ang isang hayok rin sa babae ay nakahuli na naman ng isang estudyante. Na dahil sa pagpupumiglas nito ay sinabihan niya na sumuko ka na lang. Kayong mga alagad ng departamento ng sining ay may utang sa amin. Ngunit habang ginagawa niya itong kababuyan niya ay lingid naman sa kanyang kaalaman. May isang maliit na palaso na patungo sa kanya. At nang tumama na nga sa kanyang balikat ay nabitawan na niya ang babae na kanyang nais gawan ng kalokohan. At gayong hindi normal ang nangyayari sa kanya dahil sa natutunaw ang kanyang katawan at halos maiyak niya na tinatawag ang kanyang master para humingi ng saklolo. Ngunit dahil sa layo niya sa kanyang master ay hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang alagad.
Hanggang kinalaunan ay hindi na kinaya ng Loko dahil sa pagkatunaw ng kanyang katawan kaya dahan-dahan na siyang bumabagsak sa lupa. At pagkatapos na malapitan ni Chingzo ang hangal nilang kasamahan ay nang mapag-alaman niya na nalasan ito ng corpse's poison kaya mabilis niya na binalaan ang lahat na lumayo sa lugar kung saan nakahandusay ang Loko. Na ang may kagagawan pala nito ay walang iba kung hindi ang ating bida na si Bai, at sinabi rin niya na hindi ko inaasahan na darating ka upang hanapin kami mismo. At kasama niya rin si Yu Xuanzhou o Teacher Moon. Dagdag pa ni Bai seryoso niya na sinabi sa mga mapangahas. Ito ang teritoryo ng Clear Sky Academy at hindi ito isang lugar kung saan maaari kang gumawa ng gulo. Mababakas naman ang sobrang galit sa pagmumukha ni Do Jiu matapos na paslangin ni Bai ang isa sa kanyang alagad. At inihayag rin ng sect leader nandito lang kami upang makipag-usap, kaya ba lumabas ka ay para patayin ang mga tao. Subalit ang kanyang kasama na si sect leader Chingzo na ilang taon nang umiibig kay Teacher Moon ay hindi niya inisip ang namatay nilang kasamahan bagkus ang ikinagagalit niya ay ang pagseselos kay Bai dahil sa kasama ng ating bida ngayon si Instructor Moon. Naayon pa sa kanya ay hindi nakakagulat na tinanggihan mo ang aking proposal ng maraming beses. At sarkastiko rin niya na sinabi kay Teacher Moon na Xuanzhou, napili mo na ba ang piraso ng basura na ito kisa sa akin? Na ikinagulat ng manyakol na matanda matapos niyang marinig na pinili na ni Instructor Moon ang ating bida. Na hindi naman maunawaan ni Bai kung ano ba ang sinasabi ng bayabas na nilalang sa kanyang harapan. Kaya naman ay tinanong na lamang niya si Teacher Moon kung kilala daw ba niya ang mga unggoy na ito. At ipinaliwanag naman ni Teacher Moon kay Bai na siya ang patriarch ng sekta ng Zushan, at nagkita kami ng isang beses sa kompetisyon sa Timog na Hangganan. Pagkatapos noon, patuloy siyang pumupunta sa akademya ng paulit-ulit. At sa nakalipas na 3 taon, nag-propose siya sa akin ng mahigit sa 200 beses. Napapalagpak si Bai nang malaman niya ang kwento sa likod ni sect leader Chingzo. At nasabi rin ni Bai na ang 200 beses sa 3 taon, ang iyong tiyaga ay hindi masama. Nang mapansin na ng bayabas na sect leader na tinutuya na siya ni Bai ay halos sumabog ang kanyang mga litid sa mukha sa sobrang galit at sa kahihiyan na kanyang naranasan. Dahil dito, ay binigkas niya na tama iyon ngunit gayon pa man iyon ay maaaring magbago. Bueno Teacher Moon, dahil tinanggihan mo ako ng maraming beses, pagkatapos ay mayabang niya na sinabihan si Miss Moon na sa oras na ito. Hindi ko nahahayaan na makalaya ang 4 Art Department, kahit na magsumamo ka pa sa akin. At matapos na hatakin ni Bai si Instructor Moon palapit sa kanya ay sabay niya na inihayag na paumanhin, ngunit ang aking nakatatandang kapatid na babae ay may napakataas na pamantayan, kaya hindi kanya gusto. Na mabilis naman ay sinang-ayunan ni Miss Moon gayong isa na rin itong magandang oportunidad para tigilan na siya ng manyakol niyang manliligaw. At naghimutok sa galit si Chingzo nang napagtanto niya na hindi siya pasado sa standard ni Teacher Moon kaya kamuntika na niyang sugurin ang guro. Gayunpaman ay mabilis siyang pinigilan ni Do Jiu at sinabihan siya na kumalma lang dahil raw sinusubukan lamang siyang e-provoke. Gayong kung mangyari daw na magsimula sila ng gulo ay mawawala na sila ng pagkakataon na makakulimbat ng kayamanan sa departamento ni Teacher Moon. At nang marinig naman ng ating bida na ang tunay na pakay pala ng mga ito ay ang kayamanan ay napatawa na lamang si Bai. Gayong napag-usapan na ang tungkol sa mga resources ay sinabi ni Do Jiu na ang 4 Art Department ay pumatay sa mga alagad ng iba pang mga sekta sa lihim na kaharian. Gayunpaman, kung mayroon kaming matatanggap na kayamanan, maaari itong isaalang-alang bilang murang pagbabayad para sa iyo. Matapos niyang sabihin iyon ay sinabihan niya rin ang ating bida na Bai Luchen, huwag isipin na maaari mong yapakan ang sino sa aming nagmula sa maliit na pamilya gayong mayabang ka lang naman dahil sa nakukuha mong suporta ng inyong akademya. Dahil sa kanilang mga paratang ay nagsalita na si Teacher Moon na ayon sa kanya ay alam ng lahat na ang aking kagawaran ay hindi mahusay sa pakikipaglaban, at ang ibinibintang ninyo sa aking mga alagad na pinatay ang inyong mga alagad ay malinaw naman na kagagawan ito ng mga taga Blissful Palace. Subalit mas nagapoy pa sa galit si Do Jiu nang sabihin ni Miss Moon na ang tunay na salarin ay ang mga taga Blissful Palace dahil daw ang binabanggit na palasyo ni Teacher Moon ngayon ay wasak na at lahat ng tao doon ay napaslang na rin. Hindi naman sukat akalain ng teacher na ang sinasabi niyang Blissful Palace ngayon ay nawasak na kaya nais niya na malaman ang katotohanan kay Bai.
Sa usaping ito ay medyo napangiti na tila ay nahihiya si Bai na binigkas niya na senior sister, huwag makipagtalo sa kanila na mga walang silbi. Ngunit sa katunayan ay hindi lamang masabi ng ating bida kay Instructor Moon na siya talaga ang responsable sa pagkawasak ng Blissful Palace. At upang hindi na hamaba ang usapin, matapos na sabihin ng ating bida na dahil pareho kayong naniniwala na binubuli kayo namin, bakit kaya hindi na lamang natin ito daan sa maginoong duel? Sa pagsasalita ni Bai ng maginoo ay hindi sukat akalain ni Dojio na si Bai daw ay isang maginoong tao kaya dinuro niya si Bai sabay niya sinabi na tinawag mo ba talaga ang iyong sarili ng maginoo. Subalit mas nabigla pa ang palko nang tanggapin ni Qingzhou ang mungkahi ni Bai. Gayong hinihingi na ni Qingzhou ang mungkahi ni Bai kaya inihayag niya na ang bawat isa sa atin ay magpadala ng 5 mga alagad sa ilalim ng Golden Core Realm at kailangan nilang manalo ng 3 rounds mula sa Battle Arena. Siyempre, kung natatakot kang matalo, pwede ka rin naman lumahok sa mga tao. May isa lamang nakahilingan ng ating bida ayon sa kanya huwag lamang sabihin na ang departamento ng talisman ng akademya at 4 na kagawaran ng sining ay binubuli ka sa labas. Subalit sa agam-agam ni Dojio kaya't pabulong niya na sinabi kay Qingzhou na narinig ko na si Bai Luochen ay may isang napakatalentado na alagad, kaya natanong niya si Qingzhou na hindi ba ito makapipinsala sa atin. Ngunit hindi naman nababahala si Qingzhou tungkol sa malakas na alagad ni Bai gayong mayroon daw siyang sariling paraan. Matapos naman nilang mag-usap ay tinawag naman niya si Bai at sinabi niya rito na kung manalo kami, mayroon akong isa pang kahilingan bukod sa mga mapagkukunan ng 4 Arts Department. Tugon ng ating bida na wala akong problema sa anumang mga kondisyon na ilalabas mo. At wala ngang ano-ano ay inihayag ng manyakol na sect leader na bakbakan daw niya si Bai kung sakali na manalo sila. Namariin na tinutulan ni Teacher Moon ang nais gawin sa kanyang minamahal na si Bai, subalit inihayag ni Bai na sige papayag ako. At nagsalita muli si Miss Moon na ayon sa kanya ay kung nais mong patayin si Junior Brother Bai, kailangan mo munang patayin ako. Gayong hindi pala naunawaan ni Teacher Moon ang kanilang postahan kaya ipinaliwanag ng ating bida na senior sister, walang nagsasabi na papatayin nila ako. Subalit sa ginawa na pagtatanggol ni Miss Moon kay Bai ay nakaramdam ng labis na selos si Qingzhou kaya inis niya na binigkas na mabuhay at mamatay ng magkasama, di ba? Okay sige, gagawin ko ang hiling mo magsama kayong dalawang basura. Gayong idinamay na pati si Teacher Moon sa kahangalan ni Qingzhou ay kaya sumabat na si Bai at nais na rin niya ngayon ng patas na gantimpala na kung sakali na si Bai daw ang manalo ay. Ipinakita niya ang nakakatakot niyang pagmumukha sa Bai binigkas na kung sakali na ako ang manalo ay ihiwalay ko ang ulo mo sa iyong katawan. Sa susunod nating video, ay magaganap na ang tunggalian sa panig ni Bai at Miss Moon laban sa mga taga-Mountain Sect. Ang kinaugalian ng ating bida na mag-ihaw sa tuwing may gaganaping mga okasyon at ang pagbaliwala ni Teacher Moon kay Qingzhou kaya mas titindi ang kanyang selos kay Bai. Alamin rin natin kung bakit naging animoy rubber na lang ang espada ng alagad ni Qingzhou. Ang paglabas ni Haisheng na nagko-cultivate ng jackpot na aalingasaw sa buong battle arena. Sa hindi maubos na kay abangan ni Jiang habang lumilipad ang mga jackpot sa paligid ay tila naines na sa kanya si Bai, kaya paulihin niya na sinira ang barrier nito na siyang dahilan kung bakit nakapasok at sa kasamaang palad ay sakto niyang nalunok ang jackpot.